Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel, and for today's video, obviously, we will be talking about yung sa cost of living. Updated na cost of living dito sa Baguio. Kasi bumalik na tayo dito sa Baguio, from Manila to Baguio. We have a video talking about the cost of living, but I think that's 2 years ago, and 2 years ago is different from now. Before we start, kung may noise man kayong na dirinig, is naglalaba ako. So, ayun guys, pasensya na. For this video, hindi na siya living alone. So, living with my husband, and it is updated. So, pwede na kayong ma-relate for those who are starting as a new family and for those who are planning to relocate dito sa Baguio. Madaming nagtatanong from our old na video, which is, ngayon sagutin na natin kasi mas updated na ngayon. As we all know, ang daming changes kasi medyo nag-increase na din lahat ng mga expenses natin dito sa Pilipinas. So, ayun na nga guys, we will be answering kung ano yung mga cost of living natin dito sa Baguio, at the same time, even yung mga other factors na nakaka-apekto sa ating pagstay dito sa Baguio. Anyway, I am geographically located dito sa Mayla, Trinidad, but almost the same with yung sa amount ng nagagastos, ganyan. They are just a neighboring na municipality. So, you can relate even if you are in Baguio or you are in La Trinidad. So, ayan. Let me start dito sa pinag-i-stayhan namin. By the way, nung before, nag-i-stay ako dun sa baba. And that is way more spacious than dito sa taas. Pero, ang pinagkaiba, medyo mas naaarawan kami dito. May signal. Tapos, mas mahangin dito sa taas. Kaya, we prefer to stay dito sa taas. Kahit na medyo mas, mas maliit siya kaysa dun sa baba. We have different preferences when it comes to yung sa space kung saan tayo mag-i-stay. So, ang paghahanap dito sa amin, kasi usually naman kapag taga dito ka, may bahay kayo dito, or may relative. Kami may bahay kami, pero medyo malayo kasi siya, so we prefer to stay dito. And we are not renting. So, for the rent, sa mga magtatanong, I will always say na join a group if you are looking for a space. Sorry, pero hindi ako makakapag-recommend sa inyo kung saan man kasi depende yan sa preference nyo. But I can give at least what to expect kapag naghahanap kayo ng space. Just join Facebook groups para at least mas madami kayong option. Tapos, I always suggest that if you find the right place na gusto nyo, go and visit it. Huwag kayong magbayad kaagad kapag hindi nyo nakita unless you are sure of that. Pero, ayun na nga, you're just taking the risk kapag ganon. So, usually yung sa unit na ganito na maliit, dito sa amin, medyo umaano na siya ng around 5,000 pataas. Kapag naghahanap kayo ng proper na space na may sarili kayong CR, kitchen, and separate na master bedroom, medyo mahal siya, mga 8 to 10,000. So, depende na lang kung anong location, kung malapit ka sa town, or kung medyo mas malayo, syempre mas spacious yung makukuha mo and mas mura siya. Usually naman, one ride to town yung mga malalapit na mga barangay dito sa amin. So, hindi siya problema. Pero kapag kayo ay nag-work sa town and gusto nyo na doon na din kayo magstay, medyo mas mahal nga siya kasi convenience and of course, mas malapit ka sa town. So, nasa inyo na kung paano nyo tansyahin. Kung gusto nyo talaga sa mas malapit. Pero, I suggest na kapag work from home, okay lang naman na hindi ganun ka lapit sa town yung pag-i-stayhan mo. Kasi okay naman yung mga signal ng internet dito so far. So, ayan guys, pumasok na ako sa shop while waiting sa mga customer. Let's continue talking about this cost of living.
Medyo maingay nga lang dito kasi along the highway lang kami. So hopefully, hindi siya ganun ka-distracting. But, ayun na nga, as I was saying earlier, na kapag naghahanap tayo ng mga place to rent dito sa Baguio, depende talaga yan sa inyong mga preferences, location, or mga consideration in life. Ganon. Let's proceed to sa mga utilities, ganyan. Ang usual naman na binabayaran is tubig, ilaw, tapos internet. So, for our electricity, usually, umaabot kami ng 600 to 800. Siguro, depende sa consumption ninyo. Sa amin kasi, ang medyo mas mura is yung sa electric compared with water. Pero kapag may solely na connection kayo sa water district, ganyan, na nagsusupply talaga sa inyong bahay, mas nakakamura. But for us, it's delivery. So, umaabot ang aming tubig ng around 1,500. Diba? Kasi ang usual naman na ginagawa namin is naglalaba, naliligo, tapos yung hugas, ganyan. Ako yung hindi pwedeng walang tubig. So, ayun yung consumption namin. Medyo mahal nga siya kasi delivery, and ang delivery namin is 50 pesos per drum. Minsan, mas mataas pa si 50 pesos. Depende kapag, for example, nung April at May, medyo nagkukulang na yung tubig dito sa amin. I think all over Baguio and La Trinidad yun. So, ayun lang guys, ang struggle natin for tubig. Yun ang medyo problema dito sa amin ngayon. Kasi madami ng tao. Siguro yun yung kailangan pang i-improve ng municipality na remedyohan kung anong pwedeng gawin dyan sa tubig. Kasi yun nga, medyo nagkukulang na para sa population ng nag-stay dito. So one of the consideration, kung kayo din ay medyo madaming consume ng tubig. Kasi sa Manila, baliktad naman. Mas mataas ang electricity compared with sa water. So, dito naman sa amin, kabaliktaran. Sa internet naman, ang connection namin is Converge. So far naman dito sa area ng La Trinidad, okay siya. And hindi naman ako nagka-problema ever since. Parang once lang pala kasi binagyo that time. So, yung connection ko is naputol dun sa mismong linya. And after a week, naayos nila kasi all over dito sa amin, madaming nasira na connection. But apart from that, wala na akong problema sa speed. Ang usual na pinagagamitan namin is YouTube, emails, surfing, ganyan. And even before, nung nag-work from home ako, madalas kaming mag-call, ganyan. Wala namang problema sa connection. So, ayun guys. I think it depends din sa area kasi may area na maganda ang Globe, maganda ang PLDT, ganyan. Parang dito sa area na to, okay naman yung Globe dito sa cafe. Yun yung gamit namin. And so far, kahit madaming estudyante na nakakonect, hindi naman siya nagbabuffer. Tapos, okay naman yung sa service ng Converge dun sa amin. Yung Globe naman dito, hindi ko pa kasi na-try na nagkaroon ng problema. So far, so ayun guys, yung sa mga utilities na binabayaran natin. So medyo parang umaabot ako ng 4,000 ba? Oo, almost mga ganon yung sa utilities namin. Ganon kamahal, no? Para ka din nagre-renta kasi ang taas ng mga utilities ngayon. So, ang pinakamataas na gastos talaga namin is yung sa pagkain. Okay naman yung sa price ng gulay, ganyan dito sa amin, pero medyo mahal pa din ang karne. Ano pa ba? Mga wet goods, mahal sa amin. Kahit seafood, mas malala sa seafood. Medyo mataas talaga. So, ang ginagawa namin, once lang kaming nag-grocery. So, mga umabot ng 3,500 to 4,000 yung sa grocery namin. Depende.
Kapag nag-aano naman ako, sinishare ko sa inyo. Kapag nag-grocery shopping tayo or grocery haul, mag-base na lang kayo doon. Pero syempre, when it comes to groceries, depende yan kung ano yung mga kinakain natin, ano yung mga binibili natin na extra. Kasi sa akin naman is yung mga panghalo lang, yun yung mga gino-grocery ko. Tapos, may mga nadadagdag lang na mga sabon, ganyan, mga toiletries na kailangan. Tapos, so far dito sa amin, may mura kasing supermart. Comparing sa Manila, sobrang ano talaga. Ang option ko lang doon, Pure Gold, SM, Walter Mart, Shopwise, ganyan. Mahal lahat ng mga yun. Pero sa amin, okay pa naman dito sa may Chongsan. May Victoria din, kung gusto nyo. Save more sa SM din. Pero ang pinaka mura is dito sa Chongsan. Tapos, may mga other na local grocery store. Depende na lang sa convenience na gusto nyo. Kasi minsan kapag sa town, kapag sa Chongsan, expect na medyo mahaba yung pila. So, kailangan yung maaga, ganyan, or patience na lang. Siyempre, depende yan sa binabayaran natin, yung sa convenience. But, if you are really on budget na gusto nyong hatipid, I really recommend yung sa Chongsan. Dito din sa La Trinidad, okay naman yung pila basta maaga ka. Hindi ganun kadaming tao. So, kapag sa mga ano namin, sa mga gulay, wet goods, ganyan, per week, mga 500 yung ginagastos namin. Mas okay kasi na bumili ka ng daily dun sa ano, malapit sa amin. May parang Talipapa. Dun kami namamalengke minsan. Pero kapag gusto ko talagang maggulay na, yung gulay na rare, punta ako sa palengke dito sa black market. Kasi doon, sari-saring mga gulay ang makikita mo. Medyo limited dito sa may public market ng Trinidad. Compared with Baguio, mas kompleto yung ano doon, yung veggies doon. But may mga ano din, mas mura kapag dito sa La Trinidad. Kasi dito yung bagsakan ng mga gulay. So, ayun, lalo na kapag bulk, makakatipid ka talaga kapag dito sa area na to. Medyo mataas din yung sa ano namin, budget namin sa pagkain. Almost umaabot ng 10,000. Dalawa kami. Dati, parang kapag 1,000, nakakabili ka na ng grocery, tapos mga wet goods. And good for big family na yun. Pero ngayon, medyo mahal. So, kailangan din nating mag-blend dun sa mga instant na pagkain. Kasi, syempre, kapag purely talaga na gulay lang, karne, ganyan, medyo mahal din siya. Parang pumapantay na kasi yung presyo ng gulay minsan sa karne. To be honest, ganun yung way namin ngayon to mas makatipid na hindi naman masyadong na-compromise yung sa pagkain natin na wala ng gulay, ganyan. So, hindi ko lang sure sa mga iba, siguro i-judge ka na parang, laging may canned goods dun sa ano nila or noodles yung pagkain. Come on guys. Kapag titignan mo naman talaga yung sa ngayon, lalo na ngayon at wala din akong work. So, kailangan din namin magtipid. Kasi kailangan din nating mag-prepare for the future at padating na din si baby. So, ayun guys. I hope na nakatulong itong updated na cost of living. And one thing na nadagdag sa gastos namin. Kasi noon naman, kapag mag-isa ako, nagko-commute na lang ako kasi mas practical, diba? Pero ngayon, na malapit na din akong manganak. And also, may sasakyan si Hubs. So, may additional na fuel na binabayaran weekly. So, ang budget namin is mga 500 kasi dito lang naman sa area. Pero kapag lumalabas kami na yung may gala, ganyan, doon lang kami nag-additional na bayad. Pero so far sa
Normal na consumption namin is 500 siya per week. Syempre, itong mga additional pa na na pwede nyong magastos is kapag kumakain kayo sa labas. Minsan may kain din kami sa labas, pero hindi siya madalas. Parang part na din siya ng budget ng food namin. Kasi, syempre, di ba, kapag galing kami dito, for example, nag-closing kami, tapos medyo late na. Wala kaming time na magluto for the dinner, and maglilinis pa kami, ganyan. So, mga 10 na kaming natatapos dito. So, magte-take out na lang kami ng pagkain. So, yun yung medyo nag-i-spike dun sa budget namin sa food. Pero, pag mas prefer nyo ang take away ng mga food, medyo mapapamahal talaga kayo sa budget ng food. When it comes to wages or salaries, medyo mababa compared with kapag naka-Manila base yung work mo. So, hindi talaga enough kasi ang minimum dito around 10,400 to 11 something. Ganon. So, hindi siya talaga enough for a family. But, kapag okay naman yung sa source of income ninyo, I think, livable dito sa Baguio. Knowing na mas okay naman yung quality ng air dito compared with sa Manila. And medyo mas laid back nga dito. Mas chill dito. So, ayun, depende na lang sa inyo kung ano yung gusto nyong i-achieve. Kung gusto nyo ng medyo chill lang, ganyan, hindi lahat nagmamadali, okay dito sa amin. And okay din, especially yung mga tao. Yun yung talaga sa amin. Isang na-appreciate ko din. Kapag may mga gala naman kayo, mga lang naman siya, one ride dito sa amin. Usually, kahit nga sa ibang municipality kayo mag-cross, kasi from Baguio, pwede kayong magpa Trinidad, papuntang Strawberry Farm, or papuntang Tublay, papuntang Itogon, ganyan. Isang ride lang talaga. So, kapag galahan, accessible naman dito sa amin. And kapag may sasakyan ka, di better din kasi you can go anywhere. Medyo as to traffic dito kapag weekends. Kasi nga madaming umaakyat na bisita. So we don't recommend na lumabas na may sasakyan ka kasi ang hirap mag-park sa town. Kahit kami kapag morning na tinatry namin mag-walking dun sa athletic ball, medyo siya, pahirapan mag-park. May SM naman though, pero mga 9 AM pa siya nagbubukas, ganon. So, kung kayo naman yung taong may nightlife, ganyan, kailangan gumala sa gabi, kailangan, yung mga pinagagawa na extra activities. Siyempre, apart from the normal na cost of living natin, yun yung pwedeng makadagdag, mag-spike dun sa budget natin. Pero, ayun na nga guys, ang ko lang is more on sa food, ang medyo malaki talaga sa amin. Yung sa mga utilities naman, pwede naman kayong mag-adjust na bawasan yung mga appliances, ganyan na ginagamit, and yung consumption ninyo para medyo mag-lower pa. Ganun na talaga yung mga gastusin, ang mahal. So, sa transport pala, nakalimutan ko, sa transport, ang short trip natin is 13 pesos. I think sa lahat naman, buong Pilipinas yon na nag-adjust yung sa natin, minimum na transportation ng jeep. Pero kapag medyo nakakaluwag-luwag ka, tapos sa modern na jeep ka sumakay, mas mahal sila, 15 pesos. Tapos sa taxis naman, 40 pesos yung natin, flag rate natin. So medyo mahal din mag-taxi dito sa amin. Though may Grab kanyan. So, depende na lang sa inyo kung may budget naman kayo, why not? But for us, mas practical talaga na mag-jeep ka na lang dito sa amin. Kasi, okay naman yung sa jeep. Unless may mga bagahe ka, ganyan. Siyempre, kailangan natin ng extra na gagamitin. So, ayun lang guys for this updated na cost of living. And I hope na nasagot ko yung mga questions natin. And kung may mga additional pa kayong question na hindi natin nasagot, you can comment down below and I will try to answer them as much as I can.
So, ayun lang guys. Thank you so much for watching and I hope to see you guys on my next one.